Ang ating KOTD nagbabalik po sa aming studio. Walang iba ang Senior Undersecretary mula po sa DSUD or Department of Human Settlement and Urban Development, Yusek Henry Yap. Yusek, marami po salamat and welcome back, sir. Good morning po sa aming programa. Thank you, sir. Thank you, sir. So, okay, sir. So, ngayon po, no, syempre, ang topic po natin today, syempre, ito pong 4PH housing. Ang ating pong 4PH housing. So, sir, unang-una po, no, para po sa ating mga kababayan, saan po ba natin usually nakikita na binibuild ito pong mga pabahay po para sa mga pamilyang Pilipino? Yeah. Karamihan yan malapit sa urban centers. Dito sa Metro Manila, marami tayo sa Caloocan area and then southern part of Metro Manila. But outside of Metro Manila, karamihan na makikita natin sa Region 3, Central Luzon, tsaka dito sa Calabarzon sa Region 4A. Ito po kasi ang mga bedroom communities that are closest to Metro Manila. Tapos usually, sir, ano po yung mga make ng mga bahay? Okay, iba-iba po yan. Mayroon tayong makikitang single detached. Ibig sabihin, wala siyang mga katabing bahay, walang nakadikit. Meron din tayong duplexes kung saan dalawang unit na may common na wall. Tapos meron tayong tinatawag na row houses. Ito naman yung magkakadikit na several units na parang isang block tapos several units in that block. Opo, may mga apartment type din, sir. Meron din po tayo. Yung apartment, normally tinatawag na natin ngayon na row houses. Ayun na rin yun, sir. Pero may vertical structures din. Meron din tayo po. mga several stories, may 3 stories, 5 stories, and above. Meron din po tayo niyan. And usually, sir, just to refresh again yung mga kapamilya natin, yung mga qualified po na mag-avail itong mga pabahay na to. Yes. Ang Pag-ibig naglabas po ng guidelines mga 2-3 months ago kung saan in-adjust natin yung price in-adjust ang interest sa mga socialized housing availment natin or units for turnover, no. So base dito sa guidelines ng Pag-ibig, up to 7th decile ng mga pamilyang Filipino, pero for overseas hindi po tayo naglagay ng cap. Up to the 10th decile pinapayagan po natin. Ang reason po dito sa Pag-ibig kasi hindi naman forever yung trabaho nila ng mga OFW, di ba? So, some of them 2 taon lang, 3 taon. So, may mas flexibility binibigay natin sa mga OFW. Opo, pero in terms of like income, sir, meron po bang dapat may minimum income para at least qualified ang borrower na makakuha po ng housing? Yes. If I recall, I might be wrong here, yung 7th decile natin, sineparate kasi natin yung sa Metro Manila or NCR saka yung sa provincial. outside of NCR. Opo. No, so dito sa outside of NCR, I think 35-36, I have to revalidate the number. That is the family income per month, 36,000 family income per month para maka-avail ka, or anything lower than that pwede ka mag-avail, no? In the case of Metro Manila, mas mataas po, mga nasa 47 or 48. Again, I have to validate that number. But more or less, sir, estimates family income. Family income yan. So that means yung mag-asawa, tapos kung meron silang mga anak na kasama pa nila, then that would constitute also part of family income. Okay. So sir, mga magkano usually, kunyari, per month yung babayaran po nito pag ganyan? At yung interest ba, nasabi nyo na po ulit, para magkaroon ng idea yung ating mga kababayan? Okay. For a typical unit dati, if the interest malaki po ang kabawasan, no. So originally, that amount could reach about 11,000 kung walang subsidy in the old program, kung saan ang Pag-ibig nagbibigay ng 6.25% interest. Nung na ibaba po natin yung 6.25 to 3%, bumaba to about mga 7,000 thereabouts yung per month yung amortization. Ngayon kung dadagdagan pa natin ng ating GAA supplement, no, yung interest subsidy, bababa pa to about 5,000, just over 5,000. So Okay. almost half na lang ng original na
amortization based on a 6.25% interest. So substantial po ang kabawasan doon sa monthly payment ng ating mga beneficiaries. Ayan, napakagandang balita po niyan, no? Sa mga hindi nakakaalam, lalo na imagine naging from 11 to 5,000 na Opo. lang monthly amortization. Gaano katagal po? Okay, ang ating amortization is 30 years. Up to 30 30 years. Talagang very stretch na po natin yung ating Opo. Yung pag-ibig naman talaga di ba? Up Yes. to Yes. 30 years. Yes. Opo. Yes. And kung makabayad sila, pwede naman pong iksian, Yes, depende po of sa course, kanila. pwede Opo. mag-prepay naman yan. Oo. Opo. Pero, syempre, pag nagpapahiram tayo, binibigyan natin yung maximum period para hindi naman silang puwersahin na hanap ng ganong kalaking amount sa start, di ba? So, binibigyan natin ng 30 years. But, kung meron silang extra, kung let's say, nagkaroon sila ng bonus, or nanalo sila sa sweepstakes, then pwede Loto, Sweepstakes, kanina, di ba? oo, Huwag niyo pwede. itaya yung Pwede birthday. mag-lump sum payment, sir, kung pwede naman, di ba? Ganun, Oo, diba? oo. And magkano po yung binibili nilang bahay? Okay. Ang cost, no? May maganda kaming news kasi just the other day, na-approve na ng Department of Human Settlements and Urban Development tsaka nung DepDev, yung dating NEDA, yung bagong price ceiling natin. So, starting December 1, yung price ceiling natin for 27 square meters na socialized housing is now at 950. 1,000, sir. Less than a 950,000. million. Less Yes. than Opo. a million. Mhm. Opo. Previously, yung 2 years ago, ang cap ng socialized housing for horizontal was 850. So, na-adjust na po yun. Okay. Pero naglagay tayo ng another tier, which means kung ang square meter naman is only between 24 to 20, or just below 27, 844,440. So, may dalawang tier tayo. So, hindi pwersadong dapat 27 lang 950,000. na 950. Opo. Now, Oh. itong price ceiling nito is a cap. Ang ibig sabihin to, ito yung maximum selling price. But alam natin na pag in-adjust natin yan, yung mga developers natin, may kanya-kanyang promotions to make it more effective and attractive para makabili. So, hindi ibig sabihin, isasagad yan na price. Yun lang, naglalagay kami noon para alam namin, hindi sila pwedeng magbenta ng mas mataas doon. Opo. Pero hindi sila pwersado na dapat ganun yung presyo na pagbebenta nila. Opo. And bakit po, sir? Bakit po, sir? Kasi baka, syempre, it's a PPP, di ba, sir? Kumbaga, Yes. private developer po. Correct. Ang gumagawa ng mga bahay. Siguro may mga factors din, no? Ekonomiya. Ang issue kasi dito, hindi natin makontrol sa dami ng sasali at magtatayo. Oo. So, government should come in and regulate para yung meron diyang mag-attempt man, o mag-adjust, o nagsaset tayo ng ceiling. Ibig Parang sabihin, case rate lang yan sa Oo. PhilHealth. and Hindi at ka the same pwedeng time, tumaas ng ganito, di ba? but ibig sabihin ba nun, sir, kumari tumaas yung value, sabihin natin to 950,000, pwede rin nilang mas gandahan yung Yes. kalidad. Yes. Opo. So, kunyari, 950 yung cap, so pwede kang, kung yung developer meron siyang produkto ng 900, ng 910,000, 920,000. So may option ngayon. Ang Opo. maganda dito sa pag-adjust natin ng price ceiling, binibigyan natin yung developer na gumawa ng iba-ibang option at binibigyan din natin yung ating beneficiary na mas maraming mapipili or pwedeng ma-compare ng mga units bago sila bumili. So hindi porket yung developer na yun ay kasama sa inyong proyekto na eto lang. So pwede siyang gumawa ng 1.5, malay mo, 'di ba? No, but in the case kasi ang ibig sabihin ng price ceiling, hindi siya pwede magbenta Talagang- ng mas mahal na. Mas Hindi mahal. na talaga Oh, pwede. pero below that, pwede siya magkaroon ng variety. ng variety. Yes. Ganun po Hindi na yun. siya pasok doon, sir, basically. Hindi na Kung pwede lumagpas. Let's say Ah. 1.5, pinagbabawal na po yun. But ang nabanggit ko sa iyo is horizontal subdivision. Meron din tayong ibang rate pag vertical naman. Kasi ang vertical, di ba, mas Mga mahal. condo. Oo. So, kung vertical, meron tayong dalawang category. Yung 3 stories hanggang 5 stories. Tapos meron din tayong above 5 stories. Doon naman sa 3 to 5 stories, ang range natin is between 1.28 million to 1.5 million. Tapos yung sa above 5 stories naman, 1.6 to 1.8 million. Again, base dun sa area kung 24 to below 27 tsaka 27 square meter. Ang mas mahal pagka high rise or up to 5th floor, sabi niyo po. So, ang bracket natin, 3 to 5, may isang price set.
tapos above 5. Above the 5 floors, iba rin 5 yung price set. floors, I see. And ang isang factor, syempre tinitingnan na ating mga kababayan, saan po located ang mga ito? Okay. So, karamihan ng nakikita natin ng mga vertical, ito po ay nakikita natin sa urban area, highly urbanized centers tulad ng NCR or yung mga capital towns, no? Yung mga independent component cities. Gusto ko rin banggitin pala to encourage them to do more of this kasi dito mas maraming demand. Naglagay pa kami ng adjustment. So kung yung property kung saan gusto tayuan ng vertical mas mahal, no? Based on zonal value, pinapayagan namin may incremental add-on pa. Ang purpose namin kasi is we don't want to bring people outside of Metro Manila or highly urbanized cities kasi mas Opo. malaki yung expenses nila. Yes. Because mas mura ang lupa doon, lilipat sila doon, di ba? So we have to give incentive also sa mga developers na magtayo dito sa highly urbanized cities saka sa NCR. Kasi it will defeat the purpose, sir. Sabihin natin, lumipat sila dun sa isang lugar, nandito yung trabaho nila. Opo. Baka hindi rin sensible for them Yes. na kunin yung pabahay na yon. Yes, kasi mas malaki yung gastos nila, tapos may dislocation pa ng pamilya, di ba? So, yung expense nila daily sa commuting, malaki rin yun. Malaki po. So pinapayagan namin kung meron tayong vertical structure and then in highly urbanized cities plus NCR, pinapayagan natin may additional add-on naman. Kasi yun nga po, matagal na yung issue. Yung they end up abandoning it Yes. or bibenta nila. Pero babalik pa rin sila doon at magiging quote-unquote, kumbaga, squatter. Informal Formal settler. ulit. Oo. Yung in-award natin sa kanila o yung binili nila malilipat sa iba tapos iba yung nakikinabang tapos sila nagiging pagbalik nila another problem ulit. Opo. Parang hindi natin nasosolve. Hindi pa kanila yon. Pareho lang ng binabayad. Ang mahal-mahal rin po ng renta nila sa kanilang mga informal settlers natin. Kasing presyo rin po ng mga binibenta ninyong mga ino-offer natin sa kanila na mga kabahayan. Pero ano po yung maganda? Is there a model na for sample ng DSUD community na pwede nyo i-mention ngayon? Meron tayong mga 4PH projects na nasimulan. Meron tayo sa Deparo, sa Caloocan. Pero hindi pa po tapos to. Pero yung natin feature lagi, yung sa Palayan, sa Nueva Ecija. This is first, ito yung in-award ni Presidente in December of 2024. Tuloy-tuloy po yan. Na mga awards natin. Meron din tayo sa Visayas, sa Bacolod. Nagsimula na rin tayo mag-award ng mga 4PH projects. So yun po, sinimulan nung time ni Secretary Acusar at tinutuloy ngayon sa administration ni Secretary Ping Aliling. And yung pong iba, may nakita pa ako dati dito sa Quezon City na kasama pa nga si Mayor Joy. Ano po ba yun? Yes, merong plano kasi ang local government na mag-provide ng rental housing. Okay, so may programa ang local government. Ito yung for rent na Opo. abot kaya na nasa gitna, nasa in-city. Yung kinikwento dati ni Mayor Joy nung nandito rin siya. So kasama din po niya ang DSUD dito. Nag-interface din po kami ng local government of Quezon City. But gusto ko rin ma-share sa inyo, last week nagkaroon din kami ng signing with UP. Yung sa UP, magpo-provide rin kami, magbibigay ng pondo ang departamento namin sa pagpapatayo ng walk-up apartments din. Ito namang mga walk-up apartments intended sa mga informal settlers within the UP community. Alam naman natin Marami, opo. mga informal families in that area. So nag-provide din kami sa Poc Marilag ng housing rental housing din po for them. Okay. Po, and then itong 4PH beneficiaries po, ang pumipili niyan yung LGU. Hindi na ngayon. In the old guidelines, ganun po yung nangyayari. Pero ngayon binibigyan na po natin ng opportunity. So, meron tayong na-identify na available na units. Anybody can apply provided they are within that decile that I mentioned. Magkano na nga ho ba? 48 ba? Ang price natin for areas outside of NCR is about 35, 36. And below? Then outside, within the NCR, about 46, 47. 1,000 family income. Family income, yes. Opo, yung lahat sila. Yes, Yung, opo. yes. All right.
Yes. Nako sir, maraming salamat ko. Alam ko meron pa kayong isang guesting ganun ka-busy ang episode na dati nandyan po ako. I think in-interview rin po kita dyan Yes, before. yes. Opo. Yes, and the last time si Migs naman na nag-interview sa amin. Opo. Yes, Well, thank you so much for coming and good luck po sa mga proyekto ng DSUD. Sir Senior Yusek Henry Yap, maraming salamat po sa inyo and thank you for your service. Thank you very much po. Thank you, sir. Balik kayo.